wala pang naglingkod na hindi nagsabing masaya ang maglingkod sa Panginoon. Mga naglingkod na tapat at totoo, na nakipagtotoo. Subalit, hindi ko po sinasakop yung mga hindi nagpakatotoo. Sapagkat, kaya lang naman may bibitaw, tutugot kung natalo sila ng pagkatao. Kaya ipanalangin natin ang lahat ng mga lingkod po. Anumang uri ng paglilingkod, dapat ipanalangin. Sapagkat lahat ng naglilingkod ay nakikibaka. Kung paano ang tagasunod ay nakikibaka, higit ang mga lingkod na maraming pinakikibakahan, kaya't ipanalangin po sa tuwina. Kung ang mga tao lamang ay totoong nakikipag-isa, nakikipagtotoo sa Ama, sa Panginoong Hesukristo, alam niyo po, walang mapanuligsa, mapanghusga, mapagparatang na tao. Sapagkat, ang lahat ng nakatutuwa at kasiyasiyang makikitang ginagawa ng kapwa niya ay makapagdudulot ng kaligayahan sa puso niya. Subalit bakit nga ba maraming tao na sabi sa Panginoon, pero bakit kapwa lingkod kinaiimbitahan? Kaya't napatotohanan ko, hindi lahat ng naglilingkod ay totoong sa Diyos. Buhay ba nga ma? Sapagkat kapag totoo, aba, kala ko po'y kung ano tinapong ko'y binuklat. Pasubali ko'y damputin mo kaanak. At siya halimbawa ko. Katakataka po. Araw-araw ginagamit ko rin. At kanina po, nung binuksan ko ito, walang nakalagay na ire. Ano po ito? Butil ng palay. Opo. Sige po, ali kayo rin at lumapit kayo. Butil ng palay. Kanina po ginamit ko yan, binasa ko yan bago ko sipian. Sapagkat hinango ko yan sa simbahay. Simbahay ba yun? Yan. Wala po yan. Ngayon ay nandito. Yun o. Kala ko'y dumi. Tinapong ko. Subali ko'y damputin mo, anak. Butil ng palay. Yan. Napirat na. Mga minamahal, ang salita ng Ama ay hambing sa isang butil ng palay. Na kapag hinasik mo yan, kapag tumubo, ay naguuhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa isang salita na mabuting balita, kapag ito'y tumimo sa iyong diwa at nabuhay, maraming pakinabang. Kaya't kung lahat ng tao ay nakikinig sa totoong balita at mabuting balita, maraming pakinabang na kanyang kakantan. Buhay nga ba ang Ama? Kung minsan bilang lingkod, halimbawa sa isang dako ay dinala ka. Kapag hindi pa pinababatid sa iyo ng Espiritu kung ano ang gagampanan mo doon, akala mo'y nakiisa ka lang. Bilang pagkatao, sa palagay mo'y nagbibigay ka lang, parang gusto mo lang silang pagbigyan, parang gusto mo lang silang matuwa, parang gusto mo lang makiisa sa kanila, at para mapadama mo naman ang pagmamahal at maramdaman mo rin ang kaalagaan mo at pagmamahal nila sa iyo. Tama po ba? Subalit, yun ang hindi kayang unawain ng marami. Na yung palang pagtungo mo sa isang dako o sa isang tahanan, sa isang lugar, hindi pala ganun lang. May gagampanan ka pala. At bilang mga lingkod, yan po ang nagaganap na hindi kayang unawain at lahat ay tumanggap sapagkat hindi nga lahat ay nakakaunawa at hindi nga lahat ay nakatatanggap. Subalit nga po, napakapalad ng nakakaunawa. Buhay ba nga, Ma?
Kaya nga't ayon sa Eklesiastiko, papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Sa pamamagitan nila ay ipinakilala ng Panginoon ang kanyang kadakilaan at ipinamalas ang kanyang kapangyarihan sa mula't mula pa. May mga namahala ng mga kaharian, may mga nabantog dahil sa kanilang lakas. May mga nabantog sa iba't iba at ang iba naman naging mga dalubhasang tagapayo. At ang iba'y nagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Mayroong mga naging taga-akay ng buong bansa. Mga pinunong naglagda ng mabubuting bansa. Mabubuting batas. Mga pinunong naglagda ng mabubuting batas. Mga dalubhasang nagturo ng magagandang aral. At mga paham na lumikha ng malalim na talinghaga. Mayroon namang gumawa ng mga awit at humabi ng mga tula. Ang iba namay naging mayaman at makapangyarihan at namuhay ng tahimik sa kanilang tahanan. Silang lahat ay ginagalang habang sila'y nabubuhay at kinilala na madla noong kanilang kapanahunan. Mayroon sa kanilang nag-iwan ng matatag na pangalan at patuloy pang pinapupurihan magpahanggang ngayon. Mayroon namang hindi na natatandaan ni numan at lubusan ng naglaho ang kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito. At gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginawa'y hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon na natiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Malaon ang nailibing ang kanilang mga bangkay, subalit mananatili pa rin buhay ang kanilang mga pangalan. Matatanyag sa mga bansang kanilang katalinuhan at patuloy silang pararangalan ng buong sambahayan. At sunod-sunod na po sila. Kung papaano ng panahon na yaon, pinakita lamang ng Ama sa panahon ngayon, anuman ang ginawa ng taong nagpakabuti at naging mabuti, ay hindi nga nalilimutan sapagkat tulad ng salita mula noon at hanggang ngayon ay naalala pa rin sila. Subalit mayroong taong mga nabuhay na nalimutan na kung ano mga naging buhay nila. Iba't iba nga ang patutuong kapalaran ng tao sa lupa. Subalit sa iba't ibang kapalaran, ang pinakamahalaga ang naging mabuti mong kapalaran na kilala mo ang Ama. At kung paano mo siya nakilala at nadama, dahil sa buhay mo kung ano siya at sino siya sa buhay mo. Mga mahal, kay palad ng nakakilalang nagsabuhay ng kanyang kinilala. Marami ang nakakilala na nagsasabi, subalit hindi nakilala ang tunay na Ama. Ilan kaya ang sa kanyang pagsasalita o pagsasabi, kilala ko ang Panginoon. Ngunit hindi sa nguso, kundi sa puso niya nakilala. Marami nagsasabi, nakakrus. Ayan nasa krus si Kristo. Oo. Ang tanong, ano ang dahilan at bakit napako sa krus? Paano mo tinanggap at paano mo siya kikilalaning ganap? Gayon din naman. Sa panahon ng mga ginagawa mo ngayon,
bilang tao? Paano mo napapatotohanan na kaya ang ginagawa mong gayon ay ganito at ganyan ay dahil sa ama mo? Paano ang paraan? At ano ang kadahilanan na mapapakita mo sa ama nga ang gawa mo? Mga mahal, wala namang nabuhay sa lupa ng ganang kanya lamang at walang mabubuhay ng ganang siya lamang. Kaya't kung lahat ng ginampanan sa babaw ng lupa ay pawang nasa katotohanan, magalak at magpuri, isa kasama ay tatala sa talambuhay na mabuti ang gawa. Buhay ba ang ama? At totoo pala, nadadala ang tao sa ama, katulad nitong si Enoch. Namuhay si Enoch ayon sa kalooban ng Panginoon at siya'y buhay na dinala ng Diyos sa langit. Kung minsan katakatakang pag-isipan ng tao, totoo bang may langit? Bakit kaya itinatalapay ito kung walang langit? Kung walang paroroonan? Dapat sunugin na ito. O subukan mo sunugin, kundi pati ikaw ay masunog. Buhay ba ang ama? Sapagkat ang salita ng ama ay hindi binabaliwala. Kaya't kung tunay na pinagtitiwalaan, maniniwala ka na may sa buhay, hindi bali salita lang. Buhay ba ang ama? Upang maging halimbawa ng pagsisisi sa susunod na mga salinlahi, maliwanag ang katotohanan. Si Enoch ay naging isang tunay na halimbawa upang maging daan ng pagsisisi sa mga susunod na panahon. At ito ngayon, lumipas na ang 1000 taon at sa panahon ngayon, eto na ang katotohanan. Kaya ka nagbabagong buhay, kaya ka nagsisisi dahil gusto mong pumaroon. Ngunit yamang kayo'y naririto, kalimutan muna ninyo ganang laman ang isip at damdamin nyo sa bilang pagkatao na may kaguluhan ito at mayroong dalahin sa puso nyo upang manamnam nyo, mawawaan ninyo, ganap maunawaan ang wika ko. Ganang pagkatao, di mababaybay ito, di mayuulat ng ganang maliwanag na pagsasabi sa inyo ang totoo. Kaya't kung nakikinig kayo, o tao, mawawawaan nyo ang nasa ko. Mararamdaman ganap ninyo ang pag-ibig ko. Matututunan nyo mga aral na ito. Marapat kamtin nyo sa kalooban nyo. Sino ang isinilang na di naitalayan ng kanyang magulang na pinagluwalan at tinandaan kanyang araw na sinilang, petsang naturingan buwan at taon niyan, maliban nga ang magulang na walang pakialam. Parang hayop na sinipot na lamang iyan, pagdakay itinapon, tinaliputan ng ganang, di tinandaan ang araw ng pagsilang. Subalit kailanman ang ama ninyo walang isinilang sa mundong ito na di naitala sa kanya. Walang babawian ng buhay na di batid niyang lahat. Kung anong oras, minuto, buwan,
o taon. Lahat nga ay may halaga. Ang lahat ng araw ay mabuti. Walang araw na masama ang tao ang nagpapasama. Walang masamang kahulugan ang dulot ng Ama sa lahat ng anak niyang nilikha sa lupa. Subalit, ang di nakakaunawa, binibigyang masamang kahulugan ang kanyang mabuting balita. Ang kanyang pagtutuwid ay hindi matanggap. Hindi maalala ang mga paalala. Ang mga pagbabadya niya ay pinagtatawanan lamang. Hindi pinahahalagahan ng malayo sa kanya. O aking mga mahal, huwag kayong tumulad sa mga ninuno nyo. Nagpadala ng mga habilin, nagpabatid ng mga aral, subalit hindi ito sinabuhay. Panahon ng Espiritu. Kapanahunan na, mga mahal ko. Wala nang iba pang ibababa sa inyo at sasabihin, tanggapin nyo, eto ang anak ko, muli binaba ko. Kundi nababa na at tuwirang nakababa na. Ang Espiritong inugnay sa tao upang makipagtipan at makiayon. Kung anong nararapat ay maituro at sa tatanggap ay magaganap. Ang siya'y magalak at magbagong diwa. Kaya nga, kung papaano ang panahon noon, panahon ngayon at panahon sa mga daratal na panahon pa, pantay lamang. Ang lahat ng ginawa tao ay batid ng Ama. Walang nalihim sa kanya at walang malilihim. Kaya't ano ang gusto mong maitala niya? Ang mabuti o ang masama? Ang parusa o gantimpala? Iyamang kayo'y naririto. Magbulay-bulay kayo. Pag nilayan nyo, tinuran ko. Tulad ng balat nyo, na may pandama ito. Kung buhay pang totoo, kaya't ang puso nyo may pandama rin tao. Kaya't patuloy na damhin ako. Yan ang wika ng Ama sa inyo. Sa puso nyo ay madama nyo ako upang ganap nyong makilala. Sapagkat kung di nyo ako madaramay, hindi nyo ako makikilala. Kung wala sa puso nyo ang pagsambay, hindi nyo ako matatanggap. Kung ganang pananalita lamang ang inyong gagawin at walang pagsasabuhay, walang kwenta. Anong kabuluhan? Kung walang pagsasabuhay ang lahat ng ginawa mo, ay lisya naman sa natutunan mo. Kaya ang wika ko, kung papaano nasumpungan ang liwanag, makikita mo kung anong daraanan. Sapagkat kung nasa liwanag ka, iwasan mong matitisuran mo upang di ka masaktan at mahirapan ang katawan. Subalit, ano nga baga ang nagaganap sa tao? Nakikita man ang liwanag, kung lakad ng lakad at di batid ang kanyang tinutunguhan, di kaya kumisan ay naliligaw. O tao, binigyan kayo ng mata upang sikapin niyong hanapin ang marapat. Hindi para pantitig lamang sa mga bagay na gusto nyo. Binigyan kayo ng tenga upang makarinig kayo sa mga bagay na dapat pag-aralan nyo, hindi sa mga salitang pangtao lamang ito. O aking mga mahal, binigyan kayo ng panlasa para malasap nyo ang masarap na pagkain kakainin nyo. Subalit, lasapin nyo rin naman ang sarap ng lasa ng aking mga aral upang sa gayon manamnam nyo kung gaano kasarap ang dulot ko. Sa gayon, matutulad kayo sa mga hinambing na mga ninuno nyong mga inirang. Ang talaan ng inyong buhay ay mayroong kabuluhan. Pawang katotohanan, aking mga niluwag, upang ako ay magturan, sa inyo ay magluwal, gumamit ng nilalang. Kaya't kung kayo'y nakikinig, mawawawan yung ganap. Ang saki dinaratan upang sa kanya'y bigkasin. Paano kung wala kayong bibig? Paano kayo magtuturan?
Subalit kung may bibig man kayo at wala kayong isip, paano nyo masasabing nakatala sa isipan? Ngunit kung may nakatalaman sa isip nyo at batid nyo ang totoo at tama, marapat bang ibigkas kung hindi nararapat? Kaya't binigyan kayo ng sentido upang maaari nyong piliin ang dapat ninyong gawin. O aking mga mahal, kung lahat lang ng tao'y matututong maglimi at magnilay, sino ang mabubulid sa kasamaan? Sinong malalayo sa kasamaan? Sinong gagawa ng kasamaan? Sinong magiging dahilan ng kapahamakan? Wala, maliban ang sarili ng bawat isa. Sapagkat kung ang Ama ang magiging dahilan ay hindi kayo papahamak. Sapagkat kung ang Ama ang magiging katahilanan ng inyong kapahamakan ay hindi magiging totoo yan. Sapagkat ang layo ng Ama ay kaligtasan. Ang nais niya ay iligtas kayo. Buhayin kayo. Hindi para patayin. Kundi kayo'y binuhay upang may magparangal, magpuri, magbigay lugod sa kanyang kadakilaan. Subalit, ginagamit ba ang bibig na ito para sa kadakilaan niya o sa kadakilaan niyo bilang pagkatao? Mapapalad kayong nagpaparangal sa kanyang totoo. Sapagkat kung paano ang mga ninuno niyo'y kinalugdan niya, maaaring sa kapanahunan yung kaapu-apuhan nila ay maging kalugod-lugod din kayo. O sulong ngayon mga minamahal ko ay pagnilayan ang tinuturan ko. Ganang pagkatao bagang katauhay masasambit ito sa inyo. Kaya nga't maliwanag na patutuo ko. Ang aking espiritu